affordable hotel na merong free everyday buffet breakfast near Ximending Night Market and Taipei Main Station. May maluwag na lobby na pwede nyo pagstayan at pag-iwanan ng luggage before or after check-in or check-out. Hello everyone, this is Jazz. This month, we traveled to Taiwan with our family. We are total of 6 packs and dito kami nagstay sa Le Room Hotel kay Feng Taipei branch. Ito yung full address niya. Let's have a quick hotel tour and i-room tour ko rin kayo later. Tapos makikita niyo yung walk-in daily rate niya. As we enter to the hotel, they have automatic sliding door. Modern na yung design niya and cozy yung place. They have elevator and stairs, kaya less hassle kung may dala kayong malalaking luggage at may mga kasama kayong elderly. Paglagpas sa front desk, meron ditong couch na pwede nyo pagstayan at saka dito rin yung place na dyan nilalagay yung mga luggages pag mag-iiwan kayo before or after nyo mag-check-in or check-out. Nagstay din kami dito para mag-chillax at uminom ng milk tea after namin ng tour. Tapos at yung restaurant nila na open for breakfast and free 24/7 yung drinks and yung coffee and tea. Breakfast time is 6 or 6:30 a.m. yata, up to 10 a.m. I booked 2 rooms, isa deluxe double para sa amin ng husband ko. Tapos yung second room is deluxe quad. Good for 4 packs para sa family naman namin. Parehas yung 2 rooms na yun, may free breakfast for us 6. Tapos ito naman yung mismong buffet. Good thing, iba-iba siya everyday yung menu. May bread station sila na may mga spread na kasama. Pwede kayo mag-toast, tapos my favorite is cereals. Ito para sa soup yata to. Tapos ito yung menu ng ibang day. May salad and fruits din. Yung iba guys, baka makita nyo walang laman. Nire-refill naman nila yan. 24/7 unlimited coffee and tea. Hindi ko lang sure sa soft drinks. Pwede rin kayo kumuha ng water. Ito, menu naman ng ibang day. Pag facing ka sa street, left side mo pa Taipei Main Station, which is nasa 5 minutes lang na lakad. Itong right side naman, papunta naman siyang Ximending. Nasa 8 to 11 minutes na lakad, depende sa pupuntahan nyo. Ito yung facade ng hotel. Tapos, ang cute ng design itong elevator nila. Di ba nakakatuwa? Hindi ko pala na-videohan yung room nila mothers. Pero ganito yung itsura niya. Tapos, malaki naman at nagustuhan naman nila. At ito na nga aming room tour for double deluxe. Carpeted yung corridor nila. Room 315 kami. Sina mother ay same floor din namin. Naka-keycard electricity control ang room. May full-length mirror dito na may mga hanger dyan. Tapos, ito yung bathroom. Decent naman yung laki niya. Tapos, ito yung toilet, may toiletries, may towel, may standard size na bathtub, may shower, hot and cold yan. Sa likod ng door ay yung mirror. Medyo malaki yung space ng daanan palabas ng pinto, kaya hindi siya masikip. Sa left side, may TV and may hanging shelves na pwede nyo paglagyan ng mga gamit nyo. Double size yung bed, dalawa lang yung unan pero okay naman, firm naman siya. May window siya guys, ang view nga lang is yung kabilang hotel. So, hindi siya masyadong kita kasi nagme-mirrorize. Tapos may table dyan and may chair, maganda yung lightings. May rack ulit dito. Nandyan yung ref sa ilalim. May mug, may free water, coffee, tea, telephone. Kaya pwede kayong tumawag sa front desk. Ang kagandahan dito, maraming outlet and same lang tayo sa Pilipinas. May free disposable din siyang tsinelas. At saka doon sa may lights sa ibabaw ng bed, ay pwede nyo rin lagyan ng gamit kahit walang sagip table.
Bali, nabook ko to sa Agoda. Ilalagay ko na lang yung link sa ilalim. Tapos pwede nyo rin i-check yung rates doon, guys, kung anong date yung prefer nyo. Makikita nyo na rin kaagad yung rates and total na babayaran nyo. Pero yung rate na nakuha namin is for 4 days and 3 nights. Nasa almost 4,000 each per person. For 2 rooms na yon, tapos may buffet breakfast pa. Kaya for us, sulit na sulit talaga siya. Maganda rin yung naging experience namin dito sa hotel. Ayun lang guys, sana nakaka-help. Thank you for watching. Follow me for more videos like this. God bless!